day, everyone. Ngayong araw, tutuloy natin or we will be discussing the continuation of the shear and moment diagram. So, kumbaga ito yung kasunod na topic, yung flexure formula. So, this topic is significant and yung concept na to is ginagamit sa mga higher years. So, ano bang gagawin natin dito? We know that dun sa shear and moment diagram, yung bending moment or yung moment natin, yung positive and negative, nagkakos yun ng bending sa ating material. So, for example, yung beam natin, yung positive moment, nagkakos ng ganitong bending, right? Yung tinatawag nating happy face. Yan. Pangit ng drawing. Something like that. And then, yung negative, yung saging, yung sad na figure. And kung titingnan mo, yung mga material natin dun sa taas, itong part na to, yan, nakakompress yan. Okay? And yung nasa ilalim, or yung sa ilalim na expand if happy face or yung positive moment. Kabalik rin naman yan dun sa negative moment wherein yung ilalim na part, yung tinatawag nating bottom fiber, yun naman yung kino-compress and yung taas, yun naman yung na-expand. So, paano natin nasabi? Tinan mo lang yung dulo. Ay, tinan mo yung dulo nung nasa top fiber natin, umisod papuntang paloob. Wherein yung ilalim naman, yung dulo ng ilalim, yung corner, naggumalaw papuntang palabas. 'Di ba? Kasi initially, pantay lang yan. Ganito lang yan. Yan. Pantay ba? Pantay yung taas and yung ilalim. So, after mo ma-bend, gumano na. So, we can say na nagkaroon ng deformation dun sa fiber sa taas and sa ilalim ng ating beam. And kung may deformation, di ba, merong tayong tinatawag na strain. Wherein yung strain, yun yung change or yung deformation per unit length. So, observe mo yung figure na to. As you can see, ito kasing wood na to, ito ay nag-fail due to bending. So, as you can notice, yung taas na part, nag-fail yan by crashing. Okay, nag-fail yan by crashing. And yung ilalim naman, or yung bottom, nag-fail yan by expansion. Okay, nag-fail siya by tearing, naputol. Okay? So, ayun. Sabi nga dito, yung wood specimen na to, nag-fail siya sa bending, wherein yung fibers niya doon sa top ay nag-fail by being crushed. Okay? Observe mo yung nangyayari doon or yung mukha ng fiber sa taas. 'Di ba? Para siyang napitpit. Okay? Wherein yung ilalim, tingnan mo. Okay? Magkaiba ng structure yan ha, yung failure na yan. Okay? Yung ilalim, ito naman is torn apart or nahila. Okay? So, ngayon, yung failure na yan, or yung deformation na yan per unit length, pwede natin niyang gawan ng diagram. Or yung tinatawag nating strain diagram. So, ito kasi yon. Okay? Ito yan. And by observation, we can see na yung fibers natin sa taas, yun ang pinaka na de-deform as well as yung nasa ilalim. So, observe mo yung figure nung happy face. And kung i-exaggerate mo yan, makikita mo na yung pinakailalim, ito, and yung pinakataas, sila yung mas nabibinat, sila yung mas nagko-compress. Okay? Hence, yung makikita mo dito ang strain diagram, yung strain doon sa taas, nandun yung pinakamalaki, and yung nasa ilalim, nandun din yung pinakamalaki or yung malalaking strain. Okay? So, ganun nga kasi yon. Paglayo nung iyong fiber or nung material mo mula doon sa centroid or doon sa tinatawag nating neutral axis, mas paglaki nung na-experience niyang deformation. Okay? And yung deformation na yon, yun ay kino-consider. Ina-assume natin na linear. Okay, as you go from the neutral axis papuntang extreme fiber, yung pinakadulo, yung change ng strain or yung pagbago ng deformation natin, ano yan, kumbaga linear.
Given, of course, na yung buong material natin, iisa lang. Isang material lang. Steel lang yan or wood lang yan. So, linear yon. And from there, okay, because ganun nga yung kanyang behavior, linear, doon sa Hooke's law natin with this formula, diba, yung ating stress is equal to the modulus of elasticity times strain, pwede nating ma-deduce, okay, na yung stress natin at any point is equivalent to y over c times yung maximum stress natin. Saan galing yan? Okay, dito ka tumingin sa figure na to. Ano si C? Ito yung distance from the centroid, from neutral axis, hanggang dun sa pinaka-extreme fiber ng material. And si Y, yan naman yung distance from the neutral axis papunta sa kahit saang point dun sa ating material. Mula sa neutral axis yun. So dahil nga siya ay linear, pwede nating i-ratio. Diba? So kung ang stress at yung strain ay proportional or directly proportional to each other, we can also say, okay, na yung ating stress and yung behavior ng diagram natin, maire-relate natin dun sa maximum stress. Okay, tingnan mo lang, itong strain and yung maximum strain, dahil directly proportional sila, yung stress and yung maximum stress, directly proportional din kasi nga dun sa Hooke's law, si stress and strain directly proportional din sa isa't isa. So, dito tayo mag-focus ngayon sa stress. So, yung stress pala at any point, so kahit saan dito, mula dun sa gitna hanggang dun sa taas, pwede nating kunin by the ratio nung y or ng distance from centroid to any point dun sa total distance from the centroid hanggang dulo. Okay, so na-ratio lang natin. Kung gusto natin makuha yung stress at any point, base doon sa maximum, kunin mo lang yung ratio ng distance. Kaya yun ang ibig sabihin ng linear variation ng ating normal strain. Okay. Then, continue tayo. So, ngayon na-establish na natin yung concept na yan, derive na natin ngayon yung formula doon sa tinatawag nating bending stress. Yun talaga yung goal natin na makuha or maaral ngayon, yung flexure formula or yung tinatawag nating bending stress. Ito yung form nun. Para may idea ka na kung ano yung gusto natin makuha. Yung bending stress natin is given by this formula, MC over I. Yan ang gusto nating ma-solve. Yan ang gusto nating ma-derive. So, i-derive natin yung formula na yan ngayon. Look, or tingnan mo itong bending stress variation sa figure na to. Okay, observe mo. Ito yung ating strain diagram. Okay? And assume natin na ito yung force na nag-act sa ating material. Subjected yan sa positive or dun sa happy face, kumbaga, na klase ng moment. Because as you can see, yung taas, ano yung force dyan? Di ba papunta sa material? So, compression yung nasa taas. And yung mula sa centroid pa ilalim, nakikita mo yung arrow, palayo. Ibig sabihin, tension. Happy face yan. Kasi yung ilalim tension, yung taas, compression. So, yun ang consideration natin sa derivation ng formula na to. Kaya importante yung sign convention. Kasi magkakamali ka, magbabalik ta dyan. So, yung sign convention na ginamit natin doon sa shear and moment diagram, yung pa rin yung sign convention na gamit natin dito. So, ngayon, let's say, meron tayong moment na naka-apply sa material na yan. So, ito na yan, yung moment. And then, of course, yung moment na yan, may kasamang force yan, di ba? Pag nagputol tayo dun sa loob, may kasamang force yan. Of course, may kasamang force. So, maraming force yan. Yung lahat ng material natin, let's say ito yung circle na yan, lahat yan, lahat ng fiber dyan, lahat ng atom dyan, may nakatutok or merong force na nag-act. Okay?
So, ang problema ngayon, madami kasi yun. Iba-iba yun. So, ang gagawin natin para makuha natin yung ah, pangkalahatan, kumbaga, na stress dun sa ating material, at lalo na iba-iba yan, di ba? Mula dun sa centroid, walang stress sa centroid, walang force na nag-act. Sa taas, or dun sa pinakadulo, base dun sa diagram natin, maximum, so iba-iba. Ano ginagawa natin pag ganyan? E di nagkakalculus tayo. So, ikakalculus natin yung derivation dito. Kasi nga, pabago-bago or differing yung ating stress sa buong material natin. So, let's say, mag-consider tayo ng isang strip ng area dito sa ating material. Nasaan na yun? Ito yun. Yun. Yan yung strip ng area na yan. So, meaning, kahit saan dyan, yung kukunin natin. Okay? Anywhere. And sa calculus, alam naman natin na sadyang ganun yung ginagawa. Kukuha ka ng strip ng area, and yun yung i-integrate or i-differentiate mo. Okay? So, kumuha tayo ng strip ng area. So, sa strip ng area na yon, itong area na yan, tawagin natin yung differential area. Baka pag kumuha ka ng area, normal na area lang yon. Pero dahil ang kinuha nating area is maliit, strip ng area, tinawag natin yung, or tatawagin natin yung differential area. Okay. So, yung differential area na yan, kung maaalala mo sa concept ng stress natin, kapag multiply mo yung differential area sa stress, di ba equal yan sa sa force? Itong formula na to. Stress is equal to force over area. So, kung ang gusto natin makuha is si force, then that should be equal to area times stress. Diba? So, dahil differential area yan, minultiply natin sa stress, then ang makukuha nating result should be a differential force. So, differential force is equal to stress times differential area. Pero hindi pa tayo natatapos dyan kasi ang gusto nating makuha is yung bending stress due to moment. Yung pinakitang formula kanina, yun ang gusto nating ma-derive. And if you can remember, yung moment natin, ay may lumabas na dun sa formula natin kanina. Diba? Recall natin, ito yun MC over I. May lumabas na letter, yung letter M. Yung moment, yung yung M doon sa MC over I, moment yun. Di ba alam natin na itong moment, ito ay equivalent sa force times distance. Okay? Force times distance. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung moment about dun sa centroid. Okay, syempre about centroid ang kukunin natin. Kasi nga, kumbaga doon nagkakaroon ng moment yung ating material, doon nag-i-start yung stress. Okay, so note natin na yung moment about the centroid is the culmination, lahat-lahat na, mula doon sa simula niya sa centroid hanggang sa taas. Diba? So observe mo na yung arrow. Yung moment about the center, lahat yan nung arrow or lahat ng force na nag-a-act doon sa taas. Lahat ng force na nag-a-act doon sa ilalim. So ngayon, importante na maintindihan natin na yung moment or yung force lang na i-consider natin is either yung nasa taas or yung nasa ilalim. Because again, remember mo dun sa magiging behavior ng beam natin, yung pag ganon, mula kasi dun sa centroid or sa neutral axis, yung na-experience na stress nung nasa ilalim and yung na-experience nung nasa taas, magkaiba yun. Okay? Magkaiba yon. Hindi mo ipagsasama yan kasi unang-una, magkaiba sila ng direction. Okay? So, ibig sabihin, ang moment lang na isa-summation natin is mula sa centroid pataas or mula sa centroid pababa. Pero dahil nagde-derive pa lang tayo, kumbaga general formula pa lang yung gusto natin makuha, doon tayo sa nasa taas lang. Okay? Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman nag-matter masyado kung nasa taas or nasa baba. Ano lang yung kailangan natin? Yung force times distance. Yun lang yung kailangan natin.
So, dahil naka-strip tayo, di ba nag-strip na tayo kanina, yung force natin, hindi yan force, kundi differential force. Diba? Hindi yan force lang, differential force yan. Kasi nga, strip ang kinuha natin. Yung differential force na nag-act dun sa differential or maliit na strip ng area. And then, multiply natin sa distance. So, meron tayong dalawang distance na na-establish dito. Yung y and yung c. Si c, siya yung distance from the centroid hanggang dun sa pinakadulo. Pero hindi kasi si c ang kailangan natin dahil tayo nga ay kumukuha ng pang-general formula, ibig sabihin, dapat yung distance na gagamitin natin is anywhere from the centroid hanggang dun sa taas. So, kahit anong value. Lalo na't magkakalculus tayo. So, dapat okay lang na palitan natin yung value ng distance. And si y, yung pinaka tinutukoy nating distance dyan. Kasi si y, kapag nag-integral na tayo, yan na yung i-integrate natin. So, yan na yung magbabago-bago ng value. Okay? Ibig sabihin si y, it could be any distance from neutral axis hanggang dun sa dulo. Kung ang gusto mo ay maximum, edi malamang si y, siya na si c. Kung hindi naman, edi kahit anong value. Okay? So, yung moment pala natin is equal to y times the differential force. Okay? Di ba yung differential force, alam natin na yan ay stress times differential area. Okay, so ilalagay natin. So yung moment natin is equal to y times differential times stress times the differential area. And also, alam din natin, tanggalin ko na ito yan. Di ba nakuha natin previously na yung stress is equal to yung relationship niya dun sa maximum stress? Yes? So, M is equal to Y, wherein yung stress is equal to Y over C times maximum stress times differential area. So, saan galing to? Ito yun. Doon yan galing. So, simplify natin to. Meron tayong makukuhang moment is equal to yung maximum stress and yung C. Note mo na yung C, yan yung distance from the centroid hanggang taas hanggang dulo. Is equal to maximum stress over C integral ng y squared dA. So, bakit ulit mag-i-integral? Kasi nga, nagde-differential area tayo. So, yung maximum stress and C, constant kasi yan. Kaya hindi yan kasama sa integration. Okay? Yung y, yan yung pabago-bago. So, yan yung i-differentiate natin. Ngayon, kung naaalala mo, sana naaalala mo, itong y squared dA integral, meron niyang particular na meaning sa calculus. Okay? Ito yung second moment ng area, ang tawag natin. Or, mas kilala siya, sure ako alam mo na to, itong term na to, ito ay tinatawag na moment of inertia. Okay? Or yung I. So, napalabas na natin lahat. May M, may C, may I, may maximum stress. So, baguhin lang natin yung mukha niya. So, it should become maximum stress is equal to MC over I. So, hence, ito yung formula or dito iikot ang discussion natin sa flexure formula. So, dito sa formula na to. Okay? So, pakita natin yung mas magandang presentation. So, ito yon. And so, this is the formula. Maximum stress is equal to MC over I. So, if ever lang, maximum stress to So, again, yung maximum, ito ay nasa pinakataas. So, kung ang pinapahanap ay hindi naman maximum, so, halimbawa, dito lang sa bandang gitna ng material, hindi dun sa pinakataas, hindi sa pinakailalim,
di papalitan mo yung C. Okay? Yan yung distance from the centroid hanggang dun sa kahit anong point. Pero kung maximum ang pinapakuha, C talaga ang gagamitin mo. Kasi yan yung total distance from centroid hanggang dun sa pinaka taas. Okay? So, fully malinaw yung ibig sabihin ng C. Ayan. So, basta kung hindi maximum, papalitan mo lang yung C nung distance mula sa centroid papunta dun sa kung anong point yung pinapakuhaan mo ng stress. So, si I is moment of inertia and si M, yan yung internal moment. So, based dun sa behavior ng beam, masasabi mo na kung anong klaseng, ano yung effect ng bending stress na yan. So, ito lang ha. Sana na maisip mo, kapag naka-happy face yan, at ang kinuha mong stress is yung nasa taas, anong meron dyan? Anong stress ang nag-act dyan? Compressive. Right? Kasi nga naka-compress. Yung sa ilalim, tensile. Kapag naka-sad face, so kabaliktaran. So, bending stress ang tawag natin doon collectively. Pero pwede pang itanong specifically kung ano yung mismong nangyayari doon sa part na pinapakuha yung stress sa inyo. So, dapat maintindihan nyo yung pinagkaiba nung nasa taas at nasa ilalim. So, dahil kapag nagbe-bend yan, lagi magkaiba yan. Lagi magkabaliktad. Laging may isang compressive, mayroong isang tensile. So, magka-partner yun lagi. Okay? So, with this, okay na tayo. Na-establish na natin yung formula na kailangan natin gamitin. So, ito yung mga kailangan nyo ngayon bago tayo mag-move forward. Kailangan marunong ka, magaling ka na sa pagkuha ng moment, yung resultant internal moment. So, may prerequisite na tayo dyan. Yan yung shear and moment diagram. Marunong ka nang kumuha nun ng moment using that, hopefully. Okay? Maintindihan mo kung ano yung C, ano yung distance na tinutukoy. And dahil tayo ay kumukuha ng distance mula sa centroid, sa neutral axis, importante ngayon yung knowledge mo dun sa Varignon's theorem and kung paano kumuha ng centroid. So, significant yun. Kailangan ma-recall mo kung paano kumuha ng centroid kahit ano pa yung shape. Okay? Hindi lang enough na alam mong kumuha ng centroid ng normal shape. So, pati yung mga complex, mga composite or pinagsama-sama, dapat kaya mong kunin ang centroid noon. And then, isa pang importante is yung inertia. Kahit marunong kang kumuha ng moment, alam mong kumuha ng centroid, pero kulang ka sa knowledge ng paggamit or pagkuha ng inertia, mahihirapan ka pa rin kunin yung maximum stress. So, need mong i-recall yung mga naaral mo sa statics regarding sa inertia, yung transfer formula. For inertia, yung transfer formula or yung tinatawag din na parallel axis theorem. So, transfer formula yung pinaka-common na tawag doon. So, i-recall mo yun, aaralin mo yun, para hindi ka mahirapan. Kasi, kapag nakuha mo na yung tatlong yan, yung formula na to, direct substitution mo na lang. Okay? Ibig sabihin, yung mismong bending stress, direct substitution siya. Ang hindi direct substitution, yung pagkuha ng mga gagamitin mo doon. Yung pagkuha ng moment, yung pagkuha ng I. Okay? So, although matatouch pa rin naman natin kahit paano yung pagkuha ng mga values ng M, ng C, ng I, importante pa din na mayroon ka talagang prior and mas maganda, mastery dun sa pagkuha ng mga specific values ng variables na nandyan. Okay? So, kasunod, susolve na tayo ng sample problem.